May dalawang dahilan bakit minsan napakahirap magpatawad sa mga taong nakasakit at nagkasala sa atin. What are these two reasons that makes it very difficult for us to forgive other people? Ang una po, sakit ng loob. Minsan merong ibang tao, sinasabi nila, Father, magpapatawad ako pag wala na yung sakit ng loob ko dito sa taong nagkasala sa akin, dito sa taong nakasakit sa akin. Ang tanong ko, kailan mawawala yung sakit ng loob niyo? Alam ko po, merong mga kasalanan na napakasakit na ginawa sa inyo. Napakasakit pag niloko ka ng asawa mo. Hindi lang minsan, 2 beses, paulit-ulit na lang, maraming taon na ang nakalipas, hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago. Alam ko, masakit para sa isang magulang ang murahin siya ng kanyang anak. Alam ko, masakit pag in-scam ka ng mismong kaibigan mo. Alam ko, masakit pag ni 1, 2, 3 ka ng mismong kamag-anak mo. Pero mga kapatid, habang nandyan yung sakit ng loob, yan na magiging hadlang para hindi ka makapagpatawad. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka magiging malaya, hindi ka magiging payapa, hindi ka magiging masaya sa iyong buhay. Magpatawad ka para bumuti ang iyong loob. Hihintayin mo ba na mawala yung sakit ng tiyan mo bago ka pumunta sa doktor? Hihintayin mo ba na mawala yung sakit ng katawan mo bago ka uminom ng gamot? Hindi. Kahit na masakit ang iyong nararamdaman, pupunta ka doon sa makakapaghilom sa iyo, makakapagpagaling sa iyo. Kahit na anong gawin natin, walang ibang gamot sa sakit ng loob kung hindi mismo ang pagpapatawad. Huwag mong hihintayin na mawala yung sakit ng loob mo bago ka magpatawad. Magpatawad ka at mawawala ang sakit ng iyong loob. Amen? Pangalawang dahilan, bakit napakahirap magpatawad minsan? Dahil hindi natin makalimutan ang masakit na kahapon. As long as you are rehearsing the past, it will be very difficult for you to forgive. If you live in the past, you are reliving the pain. Remember that. Kaya nga po, ang Diyos, kahit na nakikita niya nakalipas, hindi niya inaalala ang nakalipas. Kinakalimutan niya nakalipas natin. Kaya nga napakadali para sa Kanya ang magpatawad. Kung tayo, galing tayo sa Diyos, at kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, sundan din natin ang Kanyang halimbawa. Do not live in the past, live in the present. Iwan mo yung nakalipas. Magpatawad ka. Tandaan niyo po kapatid, hindi natin mababago ang nakalipas. Ang mababago natin ay ang ating hinaharap. At paano mo mababago ang iyong hinaharap? Sa pamamagitan ng pagpapatawad. Also, we cannot change how people treat us. What we can change is how do we respond? How do we react when people treat us? Hindi sila mabait sa'yo, di ka minamahal, pero pwede mong tugunan ito sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad. Amen? Forgiveness does not mean forgetting, but to forgive is to allow yourself not to get hurt anymore. Bakit ka nagpapatawad? Kasi gusto mo mawala yung nararamdaman mong sakit. Hindi mo maaalis sa iyong sarili na pabalik-balik yung mga alaala. Pero ang maaalis mo sa iyo, ang maaalis mo sa iyong isip at puso, kahit na bumalik ang nakalipas, wala ka nang nararamdaman na sakit at kirot sa iyong kalooban dahil ikaw ay nagpatawad. Amen? So when you forgive, my dear friends, remember this. You do not say that what you did to me is okay. When you forgive, you say that despite of what you did to me, I'm okay. Tandaan niyo po yun. Pag pinatawad mong isang tao, hindi mo siya binibigyan ng kalayaan na saktan ka. Pero pag pinatawad mo ang isang tao, pinapalaya mo ang sarili mo sa sakit na dinulot ng taong yun. Ang grasya ng Diyos lang ang magbibigay ng daan sa atin para makalimutan po natin ang nakalipas.
Pero habang inaalala mo nakalipas, mahihirapan at mahihirapan kang magpatawad. So how do you make forgiveness easy? How to easily forgive? Do not carry the pain, but offer the pain to God. Huwag mong dadalhin ang sakit ng kalooban, iwan mo sa Diyos. Also remember how God forgives. God forgives absolutely, completely, and wholeheartedly. Minsan tayo nagpapatawad hanggang isip lang. Ibaba mo hanggang puso. Dahil kung hanggang isip lang at hindi kasama ang puso, babalik at babalik ang sakit ng kahapon. Forgive with your heart, not only with your mind, not only with your mouth. Amen? May kasalanan din tayo sa Diyos. Alalahanin po natin. Pero kahit na tayo ay may pagkukulang sa Kanya, napakabait ng Diyos. Tayo'y palaging pinapatawad. Ano ang sabi ni San Pablo? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero tignan nyo naman po, tayong lahat ay buhay pa rin. Kahit na tayo'y nagkasala sa Kanya. How many of us appreciate the love and the mercy of God? Paano natin babayaran ang utang na loob natin sa Diyos? Wag lang tayong magdasal, wag lang tayong sumamba sa Kanya. Kung gusto mong tanawin ang utang na loob mo sa Diyos, yung natanggap mong pagpapatawad sa Kanya, iparamdam mo, ibigay mo din sa mga nagkasala sa iyo. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi para sa nakasakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay para sa iyo. Forgiveness is the gift that you give yourself because you want to be free, because you want to be at peace. Ano po sa tingin niyong pinakamahal na tubig? What is the most expensive water? Is it Wilkins? Is it Absolute? Is it Summit? O yung Evian? The most expensive water is a tear. Isang luha. Bakit? Because a tear is 1% water but 99% feelings. Tandaan niyo po yon. Napakamahal ng luha dahil kahit na 1% lang yan ng tubig, mas karamihan dyan may naramdaman na lungkot at sakit. That is why the challenge is, let us first think before we hurt somebody. Sana yung mga ibang lalaki dyan, bago nila sigawan, murahin yung kanilang mga asawa, sana maisip din nila kung gaano kasakit ang minumura at sinisigawan. Di po ba? Kahit na kala ng mga babae, kami mga lalaki, dapat malakas kami, matatag kami. Meron pa rin po kaming mga feelings. Pag mong sasabihin na lalaki naman siya, kaya niya. Pero pag pinahiya mo ang tao, kahit na lalaki yan, napakasakit. Nasasaktan din po ang mga lalaki. Yun lang nga, hindi kamukha ng mga babae. Hindi nagpapahalata. Ang mga lalaki, umiiyak din, lumuluha din. Hindi lang pinapakita sa inyo. Sana, kung gusto nyong disiplinahin yung inyong mga anak, huwag nyong papakita sa harap ng ibang tao. Huwag mong papaluin yung anak mo sa harap ng ibang tao. Huwag mong pagsasabihan yung anak mo sa harap ng ibang tao. Kasi napapahiya din ang bata. Kahit nasabihin mo, anak mo yan, tao pa rin yan. May feelings, may nararamdaman yan. At sana, kahit na empleyado mo, nagtatrabaho sa'yo, sinasweldohan mo naman, hindi pa rin naman tama na saktan mo yung damdamin ng tao. Sa pamamagitan ng iyong pagsisigaw, pagmumura, tandaan mo, tao pa rin yan, may nararamdaman. Sana bago tayo magsalita, o sana bago tayo mag-post din sa Facebook, kung meron kang pinaparinggan na tao, maalaala mo din ito na merong ibang nakakabasa. Masakit din na nababasa nila yung mga masasakit na salita na pinopost mo. Kahit na sabihin mo, kasalanan nila, may ginawa silang masama sa iyo. Kung alam mo yung nararamdaman na nasasaktan, sana wag mo nang ipasa ito sa iba. Please,
Do not be the cause of another person's sadness. Please stop spreading sorrow and misery to other people. But rather, let us be instruments of joy. Tandaan nyo din po, pag meron kang sinasaktan na tao, hindi lang siya yung nasasaktan. Nasasaktan mo din yung mga nagmamahal dun sa tao. Let us remember that when we hurt somebody, those people who love that person are also hurt. Kaya pag nasaktan ang isang ina, hindi lang naman siya ang umiiyak at nagdadamdam, pati yung kanyang mga anak. Di po ba? Kung meron ka sinaktan na tao, hindi mo maaalis, pati yung kanyang mga kapatid at kamag-anak, nasasaktan din sila. There are other people who are hurt when you hurt somebody. They are hurt because they love that person that you're hurting. Please be conscious of that. Please be aware of that. Makikita po natin ito dito sa eksena ng pagkapako ng ating Panginoon sa krus. Dahil ba ang ating Panginoon nakakapagmilagro? Dahil ba ang ating Panginoon napakatalino? Dahil ba ang ating Panginoon sinabi niya na siya ay Diyos? May karapatan na ba ang ibang tao na saktan siya? Kahit din ang ating Panginoon nasaktan. At noong nasaktan siya, may iba ding nasaktan. Sino? Ang kanyang ina. Nandoon si Maria sa ilalim ng krus. She also felt hurt. She also felt his pain. There are also tears that came out from her. Pero paano natin maaalis na makapanakit sa iba? Ito lang po yung gustong tandaan nyo. Please have the heart of a mother. Please have a heart of a mother. Whether you are a man, kahit na ikaw ay isang lalaki, kahit na ikaw ay single, it is good to have a heart of a mother. Pag meron kang puso, kamuka ng puso ng isang ina, maiiwasan mo na makapanakit sa iba. Dahil alam ng mga ina ang sakit ng kanilang mga anak. At ninanais ng isang ina na gusto niya maging masaya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Nalulungkot ang isang ina pag malungkot ang kanyang pamilya. When you have the heart of a mother, you will become more compassionate and more loving. Kasi kahit na nasaktan na ang ina ng kanyang mga anak, dahil sa kanyang pagmamahal, papatawarin at papatawarin niya ang mga ito. Palagi ko pong naaalala yung aking ina. Palagi akong sinasabihan, hindi ka na ba naawa? Pag minsan galit na galit ako, nagsusumbong ako sa nanay ko, nag-open up ako sa nanay ko, at sinasabi ko yung mga plano ko para maghiganti. Palagi sinasabi ng nanay ko, huwag ka, hindi ka na ba naawa? Oo nga naman po, no? Yung mga ina, yung mga nanay, punong-puno ng pagmamahal at ng awa, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa iba. Kaya nga po minsan, pag napakaraming nagpapalimos sa parokya, humihingi ng pera, nagpapatulong, I avoid the temptation of judging them. Minsan, ugali din natin yan nanguhusga sa mga nagpapalimos, di ba? Ano yung unang pumapasok sa isip natin, sinasabi natin, pabigat naman ito, ang tamad-tamad naman nito, bakit hindi kaya magtrabaho? We are tempted to scold them. Gusto natin pagsabihan ang mga taong ito. Bakit hindi sila magbanat ng buto? Bakit palagi na lang humihingi? Bakit palagi na lang umaasa? But I refrain from talking badly to the poor. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Hindi mo alam yung hirap niya. Kasi kung may choice lang yung tao, hindi siya malalagay dun sa ganong kalagayan. Yes, you can say that that person made wrong choices in their life. Nagkamali sila. Maring marami sila talagang pagkakamali. Pero sino ba sa atin dito ang perpekto? Sino ba sa atin dito ang hindi nagkamali? Swerte ka lang o mapalad ka lang na mas marami kang tamang pinili. Sila hindi mo alam yung kanilang sitwasyon at kalagayan. Kaya napuwersa sila. Mas maraming mali ang kanilang napili kaya naghirap sila.
The heart of a mother is very compassionate. Yan ko naaalala yung aking ina. Palagi ang sinasabi, ilagay mo yung iyong sarili doon sa sitwasyon nila. When you try to understand people, and when you see life through their eyes, through their situation, maawa ka nga. At doon mag-uumpisa yung iyong pagmamalasakit sa kanila. My dear friends, a lot of people are hurting. A lot of people are crying. The world is still full of tears, sadness and sorrow. Wag na po nating dagdagan ang lungkot ng mundong ito. But let us try to be instruments of joy. How? Please have the heart of a mother. Mas maganda na tandaan, not only to think before you hurt somebody, but pray. Magdasal ka bago ka magsalita, bago ano man yung iyong gawin. Dahil pag ikaw ay tunay na nagdasal, humiling ng tulong sa Diyos, at matuto sa ating mahal na ina, si Maria, makakaiwas kang makapanakit sa iba at magiging daan ka ng tuwa at grasya. The one who hurt you cannot heal you. Repeat that. Remember that. The one who hurt you cannot heal you. Ang nakasakit sa iyo, hindi ka kayang hilumin at pagalingin. Sinaktan ka nga eh. Bakit hinahanap mo, ine-expect mo, iniisip mo, papagalingin ka niya, hihilumin ka niya? Kaya nga nasaktan ka niya dahil may masama sa isip niya at sa puso niya. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya'y muling nabuhay, saan siya unang pumunta? Saan siya unang nagpakita? Saan siya unang nagparamdam? Dito sa mga babae na kasama niya nung nagmimisyon siya. Dito sa mga babae na sumusuporta sa kanya. Dito sa mga babae na mahal siya. Pwede naman pumunta si Jesus kay Pilato. Pwede naman pumunta si Jesus dito sa Sanhedrin, sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, sa mga Romano. Pero bakit hindi siya nagpakita? Kasi sila nga yung nakasakit sa kanya. Bakit babalik siya sa mga nakasakit sa kanya? Meron pa siyang sugat. Pinapaalala ng ating Panginoon, kahit na tayo ay makatayo, kahit na tayo ay muling mabuhay, kahit na tayo magkaroon ng lakas, may sugat ka pa rin. Kailangan mo pa rin magpagaling. Kailangan mo pa rin maghilom. Huwag kang pupunta sa mga nakasakit sa iyo. They cannot heal you. But if you go back, they will continue to hurt you, cause you more pain, inflict more wounds. Kung gusto mong gumaling, kung gusto mong maghilom, pumunta ka doon sa mga taong sumusuporta sa'yo, nagmamahal sa'yo, tanggap ka. Napakarami sa atin, ang tigas-tigas ng ulo. Yung mga ibang misis dyan, sinasabi, hindi, magbabago pa rin ang aking asawa. Okay lang kung minsan niloko ka. Okay lang, pangalawang beses. Okay lang, nagpasorry 3 beses. Pero kung paulit-ulit na lang, at pagkatapos meron pang kasamang pananakit, meron pang verbal abuse, iba na yan. Hindi ka mapapabuti dyan. Kawawa ka. Magiging kang malala. Do not think that your love for Him will change your husband, will change your loved one. Hindi magbabago ang tao kung ayaw niya. Amen? Napakarami nakikipag-away sa internet. Makikita mo doon sa comment section, ang haba-haba ng thread. Ang tanong ko, is it worth it? Anong nakukuha niyo sa pakikipag-away sa internet, sa pakikipagdebate? Sumasakit lang yung loob mo. Tumataas lang ang presyon mo. Kung yung taong yan, minura ka, pinahiya ka, tama na. Tumahimik ka na, umalis ka na, silent ka na lang. Nalong nagugulo lang yung isip mo at nasisira yung kapayapaan mo. Minsan nararanasan din natin yan sa trabaho natin. Yung mga boss natin, very toxic, very abusive. Kung magsalita sa'yo, kala mo hindi ka tao.
Hindi magandang trabaho yan. Hindi magandang environment yan. Mananatili ka dyan, may stress ka. Mananatili ka dyan, maaga kang tatanda. Mananatili ka dyan, agad kang mamamatay. Because remember that truth. People who hurt us cannot heal us. People who break us cannot make us whole. Winasak ka nga sinira ka nga Tapos babalik ka sa kanila para mabuo ka, para maging masaya ka. Hindi! Sasaktan at sasaktan ka lang ulit ng mga yan. Matuto ka na lumayo ng konti. Matuto ka na umiwas. Yes, I know the Lord ordered us to love them, to pray for them, but we can do it in a distance. Amen? Alam mo na ngang nangangagat yung aso. Inaalagaan ko, pinapaamo ko, nangangagat na nga Pabayaan mo. Kailangan matuto tayo. Kung sinasaktan ka na, lumayo-layo ka ng konti. Pero kung talagang matigas ang ulo mo, na para sa'yo, itong nakasakit sa'yo, siyang makakapaghilom sa'yo, siyang makakapagpagaling sa'yo, ito ang kondisyon. Be sure that that person who hurt you is whole once again, is healed, is good. Kasi kung sira pa rin siya, kung masama pa rin siya, kung basag pa rin ang isip niyan at ang kanyang kaluluwa, huwag kang babalik dyan. Pag okay na siya, pag maayos na siya, pag mabuti na siya, pag siya mismo naghilom, pinagaling niya ang kanyang isip, puso at kaluluwa, doon ka bumalik. Pero habang may sira yung isip niyan, yung puso niyan, yung kaluluwa niyan, huwag ka munang lalapit. Maawa ka naman sa sarili mo. Pag nasaktan tayo, saan tayo kailangan lumapit? Saan tayo kailangan pumunta? Sa Diyos, kay Jesus. Kasi si Jesus, ang tinatawag natin, ang nasugat na nagpapagaling at naghihilom. Jesus is the wounded healer. Yun yung nais ni Jesus, yun yung gusto ng Diyos. Pagalingin ang mga sugat ng ating buhay. Bakit? Kasi naranasan niya. Kasi naramdaman niya. Masakit. At ayaw niya na tayo magpatuloy na nasasaktan. Huwag kang babalik. Huwag ka munang lalapit sa mga nakasakit sa iyo. Lalong-lalo na kung ayaw naman maghilom ng mga niya. Lalong-lalo na kung ayaw naman nilang ayusin, pagalingin ang kanilang isip at puso. Kung nga yung taong may sakit, minsan ang tigas-tigas ng ulo. Yung pa kayang taong nabubuhay sa kasalanan. Mas mahirap magbago yan. Kasi hindi lang isip ang matigas yan, pati puso. Kung yung isip ang hirap ng magbago, paano pa kaya yung puso? At hindi tayo makakapagbago ng isip at puso ng iba. Diyos lang at sila lang. Para sa atin mga nasasaktan, nandiyan ang Diyos. Nandiyan si Jesus. Manatili tayo sa Kanya. Magtiwala. Nahihilumin niya anuman ang sakit ng ating damdamin, nagagawin niyang mabuti ang kalagayan natin.